Manalangin po tayo, Panginoong Hesus, muli kaming nagsusumamo sa inyong harapan sa mga oras na ito, naniniwala, nananampalataya, Panginoon, na lahat ng aming mga panalangin, Lord Jesus Christ, ay patuloy niyo pong dinidinig, O Father God. We pray, Panginoon, for the mighty move of the Holy Spirit sa aming pagbabahagi ninyo pong mga salita, maging kalakasan po namin itong spiritual, O Father God, at mag-manifest even in the physical, O Father God. Purihin ka, dakilain ka, sa mikat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic 191, A Believing Mind, Secarias Submission. Ang main text po natin, kukuhanin natin sa Luke chapter 1 verses 68 to 69. Sabi po dito, Blessed be the Lord God of Israel, for He has visited and redeemed His people and has raised up a horn of salvation for us in the house of His servant David. Sa Tagalog, purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan, nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Siyempre yung verse na tinutukoy dito, walang iba kundi yung pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo, the Messiah na iniintay ng mga Israelites na magliligtas sa bayang Israel. And tayo, belonging to the Gentile nation, alam natin that kind of salvation is also extended even to us na Gentiles. All we have to do is tanggapin lang si Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sa ating introduction, faith is the foundation of our walk with God. Siyempre, kaya tayo narito ngayon, online Bible study man tayo or face-to-face, because of our faith. At kailangan meron tayong pananampalataya kasi that's the only way that we can please the Lord. Kaya yun din po yung pundasyon para tayo po ay makalakad kasama ang ating Panginoon. Yet, even the most devout can struggle with doubt. At hindi po tayo exempted dyan. Pastors, priests, diba, ministers, workers, volunteers, katulad ni Sekaraya. He is a righteous priest. Pero sabi dito, he faltered when confronted with God's promise of a son in his old age. 'Di ba? Siyempre nagduda siya. Paano nga naman siya bibigyan ng anak ng Panginoon gayong matanda na siya? So minsan in the same way, ganun din, may nare-receive tayong pangako ng Lord, we listen to the word of the Lord. Pero when confronted sa pangako ng Diyos sa atin, minsan nagda-doubt tayo, katulad ni Zechariah. His journey from unbelief to submission teaches us that faith is not about our ability, but about God's power and purpose. Kasi kaya naman tayo nagda-doubt kasi nga nakatingin tayo sa sarili nating kakayahan, 'di ba? Minsan sa sarili nating desire. Pero dapat nakatingin tayo sa kapangyarihan ng Diyos at sa layunin ng Diyos. So sabi nga 'di ba kung gaano kalayong langit sa lupa, ganun kalayong pag-iisip ng Diyos sa tao. So ibig sabihin we have to submit to our Creator kasi mas alam niya yung nakakabuti sa atin. Alam niya yung magandang patutunguhan natin. So hindi dapat tayo mag-rely on our own ability because mag-submit tayo sa gusto ng Panginoon. In contrast naman, si Mary, of course, the mother of Jesus na ginamit ng Panginoon para daluyan ng ating Panginoong Heso Kristo, sabi dito, Mary's humble acceptance of God's word, it shows us the beauty of a believing mind that surrenders fully to His will. So unlike si Mary, hindi siya katulad na si Karay na nag-doubt siya nung narinig niya yung mensahe mula sa ating Panginoon, 'di ba? Meron siyang believing mind. And then kahit na medyo confused itong si Mary, what will happen, paano mangyayari ito, pero she's surrender fully sa kalooban ng ating Panginoon. So ganun yung gusto ng Lord sa atin. Kung may sinasabi ang Lord sa atin, we have to surrender fully sa kalooban ng ating Panginoon. So yung verses po na babasahin po natin, yung binasa natin kanina, ito po yung mga verses beforehand. Kaya pag-aralan po natin yung historical background and hermeneutics para mas maunawaan po natin yung story. Doon po sa Luke chapter 1 verses 6 to 7, andun po si Zechariah, yung sinabi ko nga kanina na isang high priest, and then si Elizabeth, yung kanyang asawa. They were both righteous before God. Pero bagamat sila ay matuwid sa harapan ng Panginoon, nagsiserve sa Panginoon, yet childless in old age. Matanda na sila pareho at wala pa rin silang anak.
And then si Zechariah, siya yung napili to burn incense in the temple. It is a rare privilege. Maya, basahin natin yung sa Luke chapter 1 verses 8 to 10. Ang priestly duty, kumbaga nagpapalabunutan kasi dyan, hindi naman lagi na si Zechariah yung pwedeng may chance na mag-burn ng incense in the temple. Pero during that time, siya yung nanalo sa palabunutan. Kaya pala yung palabunutan, biblical pala yun, no? So si Zechariah nanalo sa raffle. Kaya siya yung ginamit ng Lord to burn incense in the temple. Then doon nga siya kinausap ng Panginoon. And then there was an angel message. Gabriel announced the birth of John the Baptist. He is the forerunner of Christ. Sa Luke chapter 1 verses 13 to 17. So ito na yun. Si John the Baptist yung pinangako ng Panginoon kay Zechariah at kay Elizabeth. And then as we know, si John the Baptist yung nagbaptize kay Jesus Christ. Kaya siya yung forerunner of Christ. Nauna siyang isilang to prepare the way sa ating Panginoon. Pero dito, si Zechariah nagduda. He questioned, how shall I know this? Revealing unbelief. So, kino-question niya, paano? Paano to mangyayari, 'di ba? Unlike si Mary, Mary's response when told she would bear Jesus, she asked, how will this be? Sabi ng Luke chapter 1 verse 34. But her tone was of wonder, not doubt. Hindi siya nagdududa, kundi nagwa-wonder lang siya. And then she concluded dun sa Luke chapter 1 verse 38, let it be to me according to your word. Mangyari sa akin yung kalooban ng Panginoon, 'di ba? So ano po naging outcome dito? Zechariah was silenced until John's birth. So hindi nakapagsalita si Zechariah hanggang ipanganak yung kanyang anak, itong si John the Baptist, kasi nga nagkaroon siya ng unbelief, nagkaroon siya ng doubt. While Mary was praised for her faith. Yan. Kaya so dapat, ang lesson po dito, wag tayong mag-doubt. Wag tayong magkaroon ng unbelief. Mag-submit tayo kung anong sinasabi sa atin ng Panginoon. So ito na nga po yung mga verses sa Lucas chapter 1 verses 6 to 7. Kapwa sila, referring to Elizabeth and Zacharias, kalugod-lugod sila sa paningin ng Diyos. O 'di ba? Sabi ko sa inyo, regardless kung tayo po ay matagal na nagsiserve sa Panginoon bago pala nagsiserve sa Lord, katulad nila, kalugod-lugod tayo sa Panginoon at namumuhay daw sila ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon, meaning to say they are obeying the laws, 'di ba? Yung nakalagay doon sa Ten Commandments and even the other laws. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapa sila matanda na. And then yun nga, sa Lucas chapter 1 verses 8 to 10, isang araw, nanunungkulan ng pangkat na kinabibilingan ni Zacharias at ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa harapan ng Diyos bilang isang pari. Nang sila'y magpalabunutan ayon sa kaugalian ng mga paring Hudyo, siya ang napiling magsunog ng insenso. So yun nga, once in a lifetime experience na experience nitong si Zechariah. Pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. So jackpot, nanalo siya sa raffle. So siya yung naatasan na mag-incense doon sa temple. And then sabi ng Luke chapter 1, 13 to 17, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sa karayas, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ay maraming Israelita magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Kasi actually yung ministry dito ni John the Baptist is to prepare the way sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya more on repentance, be baptized in water, yan. Mauna siya sa Panginoon at taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid, sa gayon ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Ayan, and then unlike dun kay Mary, ito yung sabi ng Luke chapter 1:34 to 38, paano po mangyayari ito gayong ako isang berhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sa iyong Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog, referring yung kanina, Elizabeth and Zacharias, gayon may naglihis siya at ngay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. 'Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Kaya nga i-utter natin yung verse na Luke chapter 1 verse 37. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.
And then ang ganda ng response ni Maria, sabi niya sa verse 38, sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis ng anghel. So marami kaparaanan para tayo kausapin ng Lord. Ako very sensitive ako sa mga dreams. Yun yung gift ko talaga na nanaginip ako, doon ako kinakausap ng Lord, then kino-confirm ko sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Regardless kung true word of God, katulad ngayon, maaaring kinakausap ka ng Panginoon sa mga pagkakataon, sa mga tao, gumagamit ang Lord ng mga tao, 'di ba? Dapat ang gagawin natin, mangyari sa atin yung kalooban ng Panginoon. Sumunod tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Lord. So 3 points ang gusto ko pong iwanan sa atin tonight. Number 1, the danger of doubt. Zechariah's question stemmed from unbelief. 'Di ba? Kaya siya naggano ng tanong kasi meron siyang doubt. Sabi ng at saka ni-refer din dun sa James chapter 1 verse 6 to 8, the one who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind, 'di ba? So winawarn tayo dito ni James. Sabi ng Santiago 1:6 to 8, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. O, 'di ba? Nagpe-pray ka. So dapat nagtitiwala ka. Bakit ka pa nag-pray kung hindi ka nagtitiwala na hindi kayang ibigay ng Lord? Sapagkat ang nag-aalinlangan, if you have doubt, ay parang alon daw sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Walang direksyon, 'di ba? Kasi nagdududa ka. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bagong isip at hindi alam kung ano talaga ang nais niya. So dapat focus tayo. And then kung may clear direction, instruction ang Lord sa atin, so sundan lang po natin, wag po tayo mag-alinlangan. Israel in the wilderness, they doubted God's promise and wandered for 40 years sa Numbers chapter 14. Imagine, akala lang natin natapos na yung story, 'di ba? Nag-cross sila doon sa Red Sea, 'di ba? And then akala natin yun na yun, nabigyan 10 commandments and so natapos na yung story. Hindi. Nag-wander sila for 40 years before sila makapunta dun sa promised land. Kaya nga yung mga matatandang Israelites, mga namatay na, so mga bagong henerasyon na yung nakapunta doon sa promised land yung Kainaan. Bakit ganun? Kasi paikot-ikot sila dun sa ilang kasi nga nagduda sila dun sa pangako ng Diyos. That's why they wandered for 40 years. Minsan ganun din tayo. Dahil pabago-bago tayo ng isip, hindi tayo nag-aalinlangan tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Paulit-ulit sa atin yung cycle. Parang hindi tayo nakaka-move on. Hindi tayo nakakaalis sa ganong sitwasyon. Point number 2 natin, the power of submission. Yan. So Mary's response, sabi niya, let it be to me according to your word. Mangyari sa akin, di ba yung sinabi mo? Kaya nire-remind tayo ni Pablo, take every thought captive to obey Christ. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So it's a matter of the mind. Kailangan andun talaga nakaset yung mind natin to submit, to obey sa sinasabi ng Panginoon. Katulad na Abraham, Abraham believed God's promise of a son despite his old age. Sa Genesis chapter 15 verse 6 at sa Romans chapter 4 verses 20 to 21. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. And then sa Romans 4:20 to 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, 'di ba? Nung sinabi ng Lord na mangyari to, na magiging sindami ng bituin sa kalangitan ang iyong mga anak, 'di ba? Sindami ng buhangin sa karagatan, 'di ba? Naniwala siya. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. At alam natin, we're all heirs of Abraham. Di ba? Lahat ng pangako ng Lord kay Abraham hanggang sa atin. Amen. So ang lesson, wag po tayo mag-alinlangan. Submit lang tayo sa gustong ipagawa sa atin ng Lord. At kapag andun yung obedience natin, yung submission natin, wala tayong doubts, syempre merong reward of faith. Diba? Lagi naman ganun. Kung ang Lord nga, kahit na wala pa tayong ginagawa, minamahal na tayo ng Lord, pinagpapala na tayo, the more pa, diba? Na kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Lord, merong reward po lagi yung faith. Zechariah's tongue was loose when he acknowledged God's plan, leading to his prophetic song sa Luke chapter 1, verses 64 to 79. Ito yung time na, di ba, hindi siya makapagsalita. Nung lumabas siya ng temple, hindi na siya makapagsalita kasi hindi alam ng mga tao ano nangyari kay Zechariah.
Pero nung isinilang na yung kanilang anak ni Elizabeth, si John the Baptist, that's the time na nakapagsalita na uli si Zachariah. Noon din ay nakapagsalita si Zachariah at siya'y nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. At alam mo, kung babasahin mo yung interverses from 64 to 79, nag-prophetic song siya. Kumbaga, nagsalita siya, umaawit siya sa Panginoon, nagpa-prophesy siya kung ano yung gagawin ng batang iyon. So minsan ganun din, just like me, nung ako'y nasa Living Waters, after nung sa church pain, ayun, nag-tongues ako, nag-speaking in tongues po ako. So it was the Holy Spirit who lead me na sabihin yung mga heavenly languages na yon. Yan. So Peter exhorts, humble yourselves, casting all your anxieties on him because he cares for you. Yan. So sa First Peter chapter 5, 6 to 7, kaya nga, one of my favorite verses, pasakop daw tayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain na kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ayan. So pasakop lang tayo kasi the Lord cares for us. Wala namang hindi magandang plano ng Lord sa atin, sa ikapapahamak natin, kundi lagi para sa ikapubuti po natin. Si Hannah, or sa Ana sa Tagalog, she prayed in faith kasi hindi siya magkaanak, di ba? And he received Samuel, dedicating him to God's service sa 1 Samuel chapter 1 verse 20 at saka 28. Yan, nanalangin kasi siya kasi gusto niya magkaroon ng anak. Pero yun nga, tinugon siya ng Lord. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 20, nagbuntis siya. At tumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Pinangalan niya dun sa bata Samuel. Ito pinangalan niya sapagkat sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. At kung babasahin natin yung story, alam natin na si Samuel yung ginamit ng Lord para i-anoint yung mga kings like kay Saul, even kay David. Yan. And then sa 1 Samuel chapter 1 verse 28, kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos ito, sinamba nila si Yahweh. So kung makikita po natin dito, yung kanyang anak, inihandog niya, di ba? So nag-serve kay Lord. Pero alam mo, napakabuti ng Lord. Bagamat nawalan uli siya ng anak kasi in-offer niya itong kanyang anak na itong si Samuel to serve the Lord. Ano nangyari? Binigyan pa rin naman siya ng Lord ng ibang mga anak. Ayan. So conclusion po sa atin tonight, Zechariah's journey shows that doubt delays but does not destroy God's purposes. Ang kalooban kasi ng Lord mangyayari at mangyayari. Hindi pwedeng hindi mangyari yung will ng Lord, yung layunin ng Panginoon. Pero tandaan po natin na minsan yung kalooban ng Lord hindi agad nangyayari, na di-delay kasi minsan meron tayong disobedience. Minsan meron tayong pagda-doubt. So hindi agad nangyayari yung magandang pangako ng Lord sa atin, yung magandang layunin ng Lord sa atin. Mary's response naman shows that faith accelerates God's work through us, 'di ba? So talagang kumikilos yung faith na ang Lord din naman na nag-install sa puso po natin. Kapag willing tayo mag-obey, willing tayo magpa-submit sa kalooban ng Panginoon. A believing mind is not about understanding every detail, but trusting the one who holds all things together. Ulitin ko, a believing mind is not about understanding every detail. Minsan kasi gusto natin theological, gusto natin perfect, gusto natin we know everything, pero it could not happen. Hindi naman pwede mangyari na alam natin lahat. Pero it's more of trusting the one, trusting the Lord Jesus Christ, so hold all things together. Kasi may mga questions hindi talaga answerable, may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin kayang ipaliwanag, 'di ba? Pero ang dapat pala natin gawin, instead of asking, questioning, alamin lahat ng mga detalye, dapat pala patuloy tayong nagtitiwala sa Lord. Kasi kung andun yung trust natin kay Lord, hindi tayo magda-doubt. At kung nagtitiwala tayo sa Diyos na lumikha sa atin, susunod tayo sa kanyang kalooban, 'di ba? Andun yung obedience, yung submission. So how are we going to apply? Number one, examine your heart. Yan, inawit ko kanina nung tayo pinag-praise and worship, pusong basag, 'di ba? Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, 'di ba? Ang gusto natin, sundin ang kalooban ng Panginoon. Ganda nung lyrics na, I really love that, 'di ba? Do you respond to God's promises with doubt or with faith? So tayo po makakasagot niyan. So may pangakong Lord, may sinabi ang Lord sa'yo, pero paano ba natin nire-respond? Nagdududa ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa power niya sa buhay natin? Or pinangahawakan natin to, nananampalataya tayo. Hindi pa man nangyayari, dahil andun yung faith, we're hopeful. Nag-expect tayo, in the long run, it will come to pass in His perfect time.
And then we have to practice surrender. Submit your plans, fears, and even uncertainties to God daily. Gusto ko nga emphasize yung daily. Kasi ang Christian journey natin, ano yan eh, may ups and downs. Minsan on fire ka kay Lord, minsan wala ka sa mood, 'di ba? Minsan problematic ka, minsan joyful po tayo. Pero dapat pala lahat ng ginagawa talaga natin, even our fears, yung mga plano natin, yung mga uncertainties natin, dapat patuloy nating sinasubmit sa Lord on a daily basis. Kasi we have different challenges, we have different problems, issues on a daily basis as well. And then sana hindi lang to mag-stop sa atin. We have to encourage other people as well. Share testimonies of God's faithfulness so that it could strengthen the faith of those around us. 'Di ba? Na we can be a blessing to other people na sila may ganitong experiences pero because of your testimony, they were empowered, they were encouraged na kaya din pala nilang ma-overcome yung mga struggles na meron sila because of that kind of faith na meron po tayo. 'Di ba? Is it that motivating and inspiring and encouraging na gamitin tayo ng Lord for His very purpose, for His very will? Challenge po sa atin tonight, choose to believe God's promises. It's a matter of choice. Kasi dalawa lang yan, maniniwala ka or hindi ka maniniwala. Eh di doon na tayo sa maniniwala. Anyway, kaya ko namang i-bet talaga lahat sa Panginoon kasi siyang creator ko. He knows better than me, di ba? Surrender our doubts and take part in His purposes for His glory. So sana hindi nga lang lagi nag-end sa atin. Sana nagiging take part tayo sa visions, sa mission ng ating Panginoon to love God, to love others, para patuloy nating ma-fulfill yung purpose ng Lord sa ating buhay. Salamat Lord sa gabing ito sa mga salita na aming napakinggan. Believing in mind, Panginoon, alam namin, O Jesus Christ, nakasama ka namin, O Father God, at naniniwala kami, Panginoon, na patuloy ka nangungusap sa amin. We pray, Lord God, na patuloy niyo po kaming turuan na magkaroon ng obedience, ng submission, patuloy na magtiwala sa inyong pangako, sa inyong pong mga salita. And I pray, Lord God, na habang sumusunod kami by faith sa inyong kalooban, O Father God, makita po namin, mag-manifest sa aming mga buhay inyo po mga pangako. Salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka, sa migat parangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.